Yang napapanood po ninyo yan sa TV, yung mga panahon ng mahal na araw po, kung paano po ang mga tao ay nagsasakripisyo sila para mabawasan ang kasalanan o mawalang kasalanan. Yan po ang kanilang mga tradisyon. Kaya ko po nasabing tradisyon yan. Kasi po, yan ay galing sa simbahang Katoliko yan. Nung dinala po nila yung kung tawag nila doon sila daw po nagdala ng Kristyanismo sa ating bansang Pilipinas. So, sa kanila po nagmula yan. Yang pagpapakahirap ng katawan para matanggal ang kasalanan o mabawasan man. Kasi yan po sinasabi nila kapag ini-interview sila sa TV na mabawasan ang kasalanan. Kung ano man po yung kanilang layunin, ang tawag dyan ay pananampalataya. Yan po ang kanilang pananampalataya. O sa madalit salita, yan po ang kanilang paniwala. Pero kung susundin nyo po nung araw, si Bishop Oscar Cruz ng CBCP na lagi niya dinidepensahan ang simbahang Katoliko na yan hindi daw nila pinag-uutos yan. Sino ba ang gumagawa niyan? Hindi naman po mga born again yan Hindi po sila mga born again. So ang gumagawa ng ganyan na nagpapakahirap ang katawan ay mga Katoliko rin po. Kasi nung bata pa ako sa aming probinsya, meron pong ganyan. Nakikita ko mga Katoliko po yung sumasali. Kaya Katoliko rin po yan. Ngayon sana mong gawin na simbahang Katoliko kung sadyang hindi nila ipinag-uutos yan. Siguro maganda pag mahal na araw, pagbawalan na lang nila yung mga naggaganyan na sabihin nila yung totoo na hindi naman kayo mababawasan ng kasalanan yan. Dapat ganun po sana sabihin nila. Kasi sila yung para kung sakali baka sumunod ang mga yan, kung sila mismo ang magsasalita na i-broadcast nila sa mga simbahan, sa mga kapilya, na mayroong magano ron, huwag kayo magpunta rito dahil hindi naman kayo matatanggalan ng kasalanan sa ganyang ginagawa nyo. Sana turuan sila. Hindi yun, napapanood ko lang yun sa television nung araw na sinasabi ni Bishop Emeritus Oscar Cruz, hindi raw nila pinapayagan yan. Pero kung hindi, bakit nangyayari? So yan ay mga tradisyon po yan. Unang-una ang mga yan, wala pong saligan sa Biblia. Wala namang nagsabing ayan ang gawin ninyo, ganyan ang gawin ninyo. Wala po. Kaya yan, nagmula lang po yan. Nandinala po ang Kristyanismo na sinasabi, nandinala ang Kristyanismo dito sa bansang Pilipinas. Kaya halos taon-taon po nangyayari, nagiging commercial na yan. Lalo na po doon sa
barangay Kakutod sa may Pampanga. Doon meron talaga nagpapapako doon. Ng isang, senior citizen na yon. Sabi niya, wala na, masakit, hindi na kayang katawan ko, pero bakit? Kasi wala pa siyata silang na pipiling ipapalit sa kanya. Kaya iba-iba pong pagpapasakit ang ginagawa nila para mabawas daw ang kasalanan, or paano ang kanilang description dyan. Yung mga iba naman namamanata raw kasi nga may mga mahal sila sa buhay na may sakit. Kumbaga, pinagsasakripisyuhan nila yon para gumaling. Ayan, kagaya niya, no, ang tagpo niyan, gabi yan. Sa bagay, yung gabi na yan, hindi masyadong mainit. Ngayon, komportable ka. Yung iba kasi sa araw yung mainit ang araw. Kaya medyo mahirap yun. Dahil mainit ang kalsada, wala kang suot na tsinelas. Naalala ko po doon sa amin noon, sa probinsya namin. Dahil nagkakaiba na Nagiging nagiging katatawanan na. Ang kapitbahay ko po yung mga nagpipinitisya o ang tawag namin dyan sa libatbat. Yung mga kapitbahay din namin, sila rin yung may hawak ng yung palapa ng saging na ipinapalo sa kanila. Kung minsan mo, may mga loko-loko din, yung pinapainom na Diyos sa kanila, sa tangal kasi naglalakad sa mainit na araw Nilalagyan nila ng gin. Nilalagyan nila ng gin. Nangyayari, katatawanan pagkatapos ng pinitesya ng alas 3, nagkukwentuhan sila, nagmumura pa kasi sabi ng isa, bakit mo nilagyan ng gin? Hindi naman makareklamo yung nagpipinitesya kasi on the way na yung pinitesya niya Kaya doon na lang sila nagkakamurang kumisan. Biruan lang yon. Pero wala na nawawala sa dahil sa iyalak nakasama. Kaya kung minsan makikita mo lumalakad sa kalsada, hindi na diretso At meron pa nun dahil sa sobrang init ng kalsada, napapaso yung talampakan, yung anino ng kuryente. Yun ang sinusundan niya para daw wag siya mapaso. Kapitbahay ko yun kaya alam ko yun, nung bata ako, narinig ko sila Sa Biblia po, hindi na po kailangan pang magpakahirap ang isang tao para mabawasan ang kasalanan na kagaya na nakikita ninyo. Yan, habang nakikita ninyo, meron akong hawak na Biblia dito. Siyempre, sususugan natin ang Biblia yan para wag tayong mapagbintangan na nagmamarunong tayo. Kundi ang basahin na lang natin ang Biblia, po. Dito po sa Hebreo, meron tayong babasahin dito. Ito. Para makita ninyo. Ito. Ayan ang Biblia, Ayan. Sa chapter 10 ng Hebreo yan. So, basahin ko po, dito sa Hebreo, chapter 10, verse 10. Sa kaloobang yahon, tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yun po, nagandog na po ng katawan si Jesus para mapatawad po ang ating mga kasalanan. Minsan lang, tama na yun. Kaya hindi po dapat inuulit yun na ginagaya yung ginawa ni Kristo. Sabi ko, nagpapapako sa krus, kailangan mamatay sila. Hindi
Kaya tatandaan niyo po ang ganyang gawain, hindi na po yan, akma yan eh. Hindi na po akma. Ginawa na po ni Jesus ang pagpapakahirap. Kailangan, ang sabi ni Jesus dito sa Mateo, para mapatawad po ang ating mga kasalanan, babasahin ko po ito ang Biblia chapter 4. Yan, chapter 4, verse 17, basahin ko po. Mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mateo 4:17. Mangagsisi po kayo pala. Magsisi sa kasalanan. Wala na sakripisyo, pahirap ng katawan na kagaya ng inyo napapanood sa TV. Wala nang ganyan. Kasi nakakatakot yan. Baka yung iba nga, baka magkasakit pa o mag-isani pa ng kanilang magang pagkamatay sa kanilang ginagawa. Nangyayari parang na po eh. Alang kabanalan dyan, kaibigan. Walang kabanalan yan. Kaya sabi doon sa Biblia, sabi ni Jesus, magsisi. Aminin po yung kasalanan ng tao sa Diyos. Banggitin yung kasalanan nyo sa Diyos. At ang sabi sa Biblia, ay patatawarin kayo ng Diyos. Meron tayong babasahin. Kailangan po nanggagaling po sa Biblia ang mga binabasa natin para wag po tayong mapagsabihan na baka nagmamagaling ka lang o nagyayabang kanila. Hindi po. Nagpapatotoo lamang tayo, kaibigan. Patotoo lang. Anong nakalagay dito? Ito po. Yan. Yan. Unang 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayan po yung confession po ito. Aminin lang po natin ang kasalanan natin sa Diyos. Ang maliwanag naman sinasabi ng Biblia, tayo lilinisin sa lahat ng kalikuhan o yung kasalanan. Kaya dapat po, kailangan na maging sukatan natin dyan ay ang Biblia. Kaya ako, sinasabi ko nga po, kapag napapanood ko si Emeritus Oscar Cruz, na hindi daw nila pinag-uutos yan, di gawin na lang nila. Yung mga simbahan nila, isara nila. Para walang magpunta at maglagay sila ng barangay tanod o mag-usap sila sa munisipyo ng mga pulis para wala na lang papasok. Ipakita nila na medyo stricto sana sila. Hindi po nila ginagawa yung gayon. Kaya yung makikita sa ating panahon, ayan, pumupunta sila sa mga kapilya, pumupunta sa mga simbahan, lumulod, nagdadasal. Hindi po ganon. Okay lang na magdasal, pero pinapahirapan mo pa yung katawan mo. Wala na pong walang sustansya. Sa totoo lang, hindi ka tanggap-tanggap po yan sa Diyos kasi unang-una, bawal sakta ng katawan, kaibigan. Bawal sakta ng katawan. Yan, ang katawan po ang sabi ni Pastor Paulo, meron kong bayan po, katawan natin, meron kong babasahin ito, dito po, dito po sa Biblia, anong nakalagay? Ito, sabi ni Pablo, ito, sa
Unang Korinto 3:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sinusugat mo, pagkatapos pinapalo mo, pinadudugo mo, templo ng Diyos yan, pag-aari ng Diyos yan. Kaya sabi, imbis na mapatawad pa rin kasalanan mo, sabi ng Biblia, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, sinong gumigiba sa katawan, hindi yung mismo nagpipinitensya o sa libat-bat. Siya'y igigiba ng Diyos. Kita niyo po, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na templong ito ay kayo. Banal. Sinisira mo, kaibigan. Sinasaktan mo. Meron pa. Kaya delikado ka, imbis na mapatawad ka pa sa kasalanan mo, gigibay ka pa ng Diyos. Hallelujah. Ano ba yan? Dapat ipaliwanag nila ng gusto sa mga yan para mabago ang kanilang pananaw. Hindi yung para naman po silang mga huto-huto meron pa. Sa unang Korinto 6:19-20. O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa kanyang sarili? 20. Sapagkat kayo binili sa halaga, walatin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kapag sinisira nyo po, sinasaktan ninyo katawan ninyo, nalulwalati ba ang Diyos dyan? Hindi po. Hindi, walang kalwalatian ang Diyos sa ginagawang ganyan. Dapat ipaliwanag ng mga pari. Kung mari, manawagan sila sa DILG na mag-assign sila ng mga pulis, mga sundalo, para wala nang mahinto na yan. Ipaliwanag po nila yung nakalagay sa Biblia. Kasi hanggat hindi nyo po itatama yan, sa totoo lang kayo rin po naman may pananagutan yan Unang-una, Katoliko po yan. O kayo mga paring Katoliko, kung wala naman kayong ginagawa, may pananagutan kayo dyan. May pananagutan kayo dyan. Akala nyo po ba wala kayong pananagutan dyan? Meron. Sapagkat yung membro ninyo, yung ginagawa nila, taliwas sa utos ng Biblia. Kaya po may sabi niyan, yung mga binasa natin, sulat ni Juan, sulat ni Pablo, anong sabi ni Jesus, 4:17 ng Mateo, magsisi. Hindi niya sinabi sakta ng inyong sarili. Wala na pong kakwenta-kwenta yan. Kaya nangyayari, parang itong basang Pilipinas, parang nagiging commercialism. Lalo na po doon sa Barangay Kakutod, sa may Pampanga. Nagiging tourist attraction. Tatandaan nyo po yan, kaibigan. Wala po tayong paninira ng reliyon dito. Ang sinasabi lamang po natin ay kung ano ang nakalagay sa Biblia. Hindi rin po pambabatikos ito sa simbahang Katoliko. Hindi po, wala tayong personal dyan. Ang akin lang, gusto ko lang may parating sa inyo na yung gumagawa ng ganyan, hindi naman kayo natatanggalan ng kasalanan. Akala nyo ba nawawala yung kasalanan nyo? Umisan po, pag ini-interview sa television sabi nila, para mabawas daw ang kasalanan. Alam nyo po, pag tatanggalin ng Diyos ang kasalanan ng tao, wala po siyang ititira. Wala. Tatanggalin lahat yan. Kapag nagsisi ka, sinuko mo ang buhay mo sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Meron pa tayong babasahin.
dito po sa Gawa 26. Tingnan niyo po ano. Kung inyo mapapansin, nagbabasa po ako ng Biblia. Bagamat di niyo ako nakikita, pero naririnig niyo naman ako. Pwede niyo ako sundin. Sa kung meron kayong Biblia, sundin niyo ako. Nagtatalata ako eh. Ang gamit kong Biblia ay ang Biblia. Dito po sa chapter 26. Ano po, ito nakalagay dito. Basahin natin sa 18. Sabi po sa 18, ang sabi ni Jesus kay Pablo ay ganito po. Simulan natin sa 17. Ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil na kanila'y isinugo kita. 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kanilang makasalanan at ng mga mana ng kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Yan ang sabi ni Jesus. Manampalataya po tayo kay Jesus. Yan lang po sinasabi ni Pablo dito. At yung kasalanan po, mapapatawad, wala pong titirang kasalanan. Hindi mo na kailangan magpa-penitensya kung minsan nga eh. Ay, ba't naman kasi ayaw kasing sabihin ng katotohanan ng simbahan eh. Ng mga pare. Basahin nyo po yung Biblia, ipakita po ninyo na hindi nakakatulong sa kanila yan. Kundi ano yan, pagpapahirap lang ng katawan na wala namang kabuluhan. Napakaliwanag po. Inutusan niya si Apostol Pablo na mangaral sa mga hentil. Sino po yung mga hentil? Yung Pilipino po ay mga hentil. Kaya yung sulat ni Pablo, intended lamang po sa mga kahentilan. Ang Pilipinas po ay hentil na bansa. Kaya si Pablo po, yung sulat niya, dapat ay mga susunod sa kanya. Kita niyo po, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus, patatawarin po. Tandaan nyo, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ayaw nyo po ba yung ganon? Gusto nyo po ba meron pang sakripisyo? Pagpapahirap ng katawan? Yan po bang gusto ninyo? Kayo pong nasa simbahan, kayo mga kaparian, nakakasigurado ba kayo na yung ginagawa nila yan, tinatanggap ng Diyos? Basahin nyo po yung Hebreo 10:10. Nagandog na po si Jesus. Tama na. Hindi na po dapat inuulit pa yan, kaibigan. Mga pare, hindi ko po kayo kalaban. Mahal ko kayo. Wala po akong personal na baka sabihin, galit kayo sa mga Katolik. Hindi. Nagbabasa po tayo ng Biblia, letra por letra, para maintindihan lang po ninyo. Lalo na kung babasahin nyo po yung Biblia ninyong Tagalog na pinamimigay ninyo, yung Magandang Balita Biblia, mas maganda ang pagkatagalog noon ng translation. Mas lalong maliwanag po yon. Itong binabasa ko ang Biblia po ito yung King James Version. Paano pa yung babasahin ninyo, yung mga pinamimigay ninyong Biblia, yung Magandang Balita Biblia, mas maliwanag doon. Ang nakalagay sa Hebreo 10:10 doon, nagandog na minsanan lamang si Jesus at sapat na. Kita nyo po, yun namang 26:18 na nakalagay doon, ano sabi ni Jesus? Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At mapapabilang na sa mga ginagawang banal ng Diyos. Dyan wala namang kabanalan dyan sa penitensya na yan
Walang kabanalan yan. Kayong mga mahilig magpenitensya, tumigil na kayo. Basahin niyo po ang Biblia. Basahin niyo po. Malaking tulong po ang yan, ang Biblia. Dapat babasahin niyo po kung meron kayong hawak na Biblia. Hindi po tayo nananakit ng damdamin sa inyong mga kababayan ko, mga Katoliko. Hindi, mahal ko po kayo. May kasabihan nga sa Kapampangan, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng malwat. Oo. Yung magsasalita ka ng katotohanan, ay para kayo magsama ng matagal. O, kailangan magsabi ka ng katotohanan. Ang katotohanan, hindi po tinatanggap ng Diyos ang ginagawa nyo, penitensya. Tandaan nyo po yan. Wala pong ano yan. Ano-ano mang ginagawa, pagpapahirap, yung iba po. Siguro nakakita kayo, may tali pa sa baywang, tinatakbo, pinapalo ng yung pamalo sa mga fraternity. Kawawa sila. Kawawa. Na nakatali sa bewang, inahatak ng 4 na tao, hindi alam nung nagpipinite siya kung anong iipuin niya sa kanyang katawan, kada palo ng yung pang fraternity. Ay, kawawa. Hindi lang po yan, marami pa. Iba't ibang mga ginagawa ng mga tao. Sana po, magkaroon po tayo ng dyan, ng kalinawan, Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Hanggang dito na lamang, kaibigan, ang ating video. Ito po ako, nakikita niyo ako. God bless us all po sa inyong lahat. Sana po meron kayo natutunan, Hindi ko po ginagawa ito para manakit ng damdamin ng reliyon, hindi. Binasa ko po mga letter-letter sa Biblia para lang po magkaroon tayo ng kaliwanagan. Okay po? Sana po meron kayo natutunan, na binasa ko po ng talata sa Biblia. Okay po? God bless us all po. Ito. Yan. Nakikita nyo ako, Hanggang dito na lamang po ang ating video. Thank you for watching. Brother Manny Bautista, inyong kaibigan kay Jesus. Bye-bye.